Mr. D Stories. Doc Marco, 5 centimeters na po ang bukas ng pasyente sa delivery room 3. Handa na po ang gamit at naghihintay na lang po sa inyo. Sige, maganda na kayo. Panatilihin nating kalmado ang pasyente at siguraduhin ninyong maayos ang fetal monitor. Ayoko may makaligtaan kahit maliit na detalye. Tahimik ang boses ni Dr. Marco Reyes. Ngunit sanay na sanay ang lahat sa ospital sa ganong tono. Malamig, kontrolado, parang walang puwang emosyon. Sa loob ng Reyes Women's Clinic, isa siyang haligi ng katiyakan. Ngunit sa likod ng maayos na galaw at profesional na anyo, may sugat siyang matagal nang nagdurugo. Maraming taon nang nakalipas mula nang mawala ang asawa niyang si Sarah. Buntis, masaya at punong-puno ng pag-asa nung huli niya itong makita. Sarah, huwag ka nang magmadali. Susunduin na lang kita mamaya pagkatapos ng duty ko. Sandali lang naman to. Yun ang huling mga salitang sinabi niya sa kanyang asawa. Isang pangkaraniwang pangako na nauwi sa isang habang buhay na pagsisisi. Dok, okay lang po ba kayo? Parang napapahinto po kayo kanina. Oo, okay lang ako. May iniisip lang na chart. Pakiayos na yung mga records mamaya ha. Ngunit ang totoo, ang iniisip niya ay hindi chart, kundi isang maliit na marka sa katawan ni Sarah. Isang nunal sa ibabang bahagi ng likod nito. Maliit, maitim, at palagi niya napapansin tuwing magkatabi silang dalawa sa kama, lalo na kapag pinapakinggan nila ang tibok ng sanggol sa tiyan nito. Bilang doktor, alam ni Marco ang siyensya sa likod ng mga nunal. Paulit-ulit na niyang pinaliwanag ito sa mga pasyente niya sa loob ng maraming taon. Ang nunal o nevus ay simpleng pagsasama-sama ng pigment-producing cells. Karaniwan itong maliit, maaaring lumitaw kahit saan sa katawan at madalas ay namamana. Huwag po kayo mag-alala, karamihan dito ay hindi naman delikado. Madali niyang nasasabi yun sa iba. Ngunit kapag siyang nag-iisa, ang kaalamang iyon ang lalong nagpapabigat sa alaala ni Sarah. Dahil kung ang mga nunal ay madalas namamana, ibig sabihin may koneksyon ng dugo, ang pinanggalingan ng buhay natin. Pagkatapos mawala ni Sarah, tinapon ni Marco ang sarili niya sa trabaho. Mas mahabang duty, mas maraming pasyente, mas kaunting uwi. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil ayaw niyang makaramdam ng lungkot. Kapag abala ka, hindi ko na naiisip ang pagod. Hindi na rin ako nangungulila. Yun ang naging panuntunan niya sa buhay. Sa bawat panganganak na kanyang pinapangasiwaan, may parte ng puso niyang umaasang maririnig niyang iyak ng sanggol na matagal na niyang hinintay. Ngunit sa bawat unang iyak ng bagong buhay, may kasamang kirot, isang paalala ng anak na hindi niya nakilala at asawang hindi niya naligtas. Minsan, habang sinusuri niya ang likod ng isang pasyente, bigla siyang napahinto. Isang segundo lang, isang sulyap. Sandali lang po. Nanlamig ang kanyang batok. Ang isip niya biglang bumalik sa isang marka na matagal nang nakaukit sa alaala niya. Hindi lahat ng marka sa katawan basta lang marka. Ang iba alaala. Ang iba naman sugat na naghihintay lang na muling mabuksan. Sa harap ng salamin ng klinik, pinagmasdan niya ang sarili. Isang doktor na kayang magligtas ng buhay, ngunit walang kakayahang paghilumin ng sariling puso. Doktor ka, Marco. Pero tao rin. At may mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong medisina. Ano ba nangyayari sa akin? At sa gabing yun, habang patuloy niyang tinutulungan ang mga bagong buhay na isilang sa mundo, may isang alaala, isang maliit na nunal na patuloy na bumubulong ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi niya alam na ang sugat na yun ay muling magbubukas sa paraan hindi niya kailanman inaasahan. Luis, pakiramdam ko talaga parang may kumikirot sa likod ko. Simula kagabi pa to. Hindi ko alam kung normal lang ba to o baka may mali na naman. Huwag kang mag-alala dyan, Elena. Kaya nga tayo pupunta ngayon sa klinik ni Doc Marco. Sabi ng mga kapitbahay maingat daw yun at hindi basta-basta nagpapabaya, lalo na sa mga unang beses pa lang na nagbubuntis. Magkahawak ang kamay nila papasok sa Reyes Women's Clinic.
Simple ang suot, halatang pinag-isipan ng pamasahe at oras ng pagliban sa trabaho. Si Elena ay dahan-dahang naglalakad. Isang kamay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang isa'y mahigpit na nakakapit kay Luis na parang doon niya kinukuha ang lakas ng loob. Nakakahiya minsan, Luis. Kapag iniisip po, lalo tong nunal ko sa likod, pakiramdam ko, kakaiba ako. Lalo na kapag kailangang hubarin ang damit sa check-up. Huwag mong isipin yun. Simulat sa puli, ganyan ka na talaga. At mahal kita kung ano ka man. At kahit ano pang tingin ng iba hindi yun ang mahalaga. Ang nunal sa likod ni Elena ay maitim at malinaw ang hugis. Bata pa lamang siya ay nariyan na yun. Isang congenital nevus ayon sa mga doktor noon. Hindi naman to masakit o delikado, ngunit palagi itong naging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili. Lumaki siyang may tanong kung bakit siya may markang yun, samantalang ang ibang bata ay wala. Good morning po, ma'am. First time niyo po ba magpa-doktor kay Doc Marco? Opo. Prenatal check-up po. Buntis po ang asawa ko. At first baby po namin, kaya pakiingatan po ha. Habang naghihintay, tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang mga dingding ng klinik. Mga larawan ng bagong silang na sanggol, mga sertipiko ng doktor, at mga ngiting punong-puno ng pag-asa. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Luis, parang kinakabahan ako. Hindi ako makapaniwalang parang may bigat sa dibdib ko ngayon. Ano ka ba? Normal lang yan, baka dahil first baby natin. Tiwala ka lang. Magiging maayos ang lahat. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto ng consultation room. Elena Cruz, pumasok na po kayo. Kasama niyo po ba yung asawa ninyo? Pagpasok nila, bumungad ang isang lalaking may kalmadong tindig at matang parang laging may iniisip. Hindi nila alam sa likod ng profesional na anyo ni Dr. Marco Reyes ay may sugat na tahimik na nagmamasid sa bawat buntis na kanyang hinahawakan. Kumusta ang pakiramdam mo, Miss Elena? May nararamdaman ka bang kakaiba tulad ng hilo o pananakit ng likod? May konti pong kilot sa likod, Doc. At minsan parang nahihiya po ako kapag kailangan ko pong maghubad. Si Marco ay tumango lamang. Sanay siya sa ganitong sagot. Normal lang yan. Lalo na kung una mong pagbubuntis. Huwag ka mag-alala. Karamihan ng mga birthmarks tulad ng congenital nevus ay harmless at hindi naman nangangailangan ng gamutan. Habang sinusuri niya si Elena, hiniling niyang bahagyang iangat ang damit sa likod. Sa sandaling yon, huminto ang mundo ni Marco. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung bakit. Hindi pa niya tinititigan ng mabuti ang marka. Ngunit may kung anong kumislop sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ayos lang po. Sandali lang ito ha. Huwag kang gagalaw, miss. Nanlamig ang kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang manatiling profesional. Hindi alam ni na Elena at Luis na sa simpleng prenatal check-up na yon, isang tahimik na sugat ang muling nagising. At ang markang matagal ng bahagi ng katawan ni Elena ay unti-unting naglalapit sa kanila sa isang katotohanang hindi pa handa ang sinuman na harapin. Ilang buwan ang lumipas at dumating na ang panganganak ni Elena. Doc Marco, fully dilated na po si Elena. Regular na ang contractions niya. Kailangan na po nating simulan ang delivery. Sige, panatilihin nating kalmadong pasyente. Sabihin niyo sa kanya na maayos lang ang lagay ng bata at steady naman tayo. Pawis na pawis si Elena habang mahigpit na hawak ang kamay kay Luis. Nanginginig ang kanyang boses sa bawat pag-iri, ngunit pilit niyang nilalabanan ng takot. Dok, parang hindi ko na po ata kaya. Masakit na po talaga. Elena, tingnan mo ko. Nandito lang ako. Malapit na nating makita ang anak natin. Tiisin mo lang, sandali lang to. Tahimik na pumwesto si Marco sa paanan ng kama. Sanay na siya sa gantong eksena. Sigaw, luha, dugo, at buhay na unti-unting sumusulpot sa mundo. Ngunit sa gabing yon, may kung anong kakaiba sa hangin. Mabigat, parang may nagbabantang alaala. Elena,
Pakinggan mo ang boses ko. Kapag sinabi kong umiri ka, doon mo ibuhos ang lakas mo at huminga ka muna ng malalim, ha? Sumunod si Elena. Pilit na kinukontrol ang paghinga. Sa bawat galaw ni Marco, otomatikong kumikilos ang kanyang katawan. Parang makina na matagal na nakaprogram. Hanggang sa sandaling yun. Doc Marco, nakikita na po yung ulo ng baby. Konting push na lang po. Habang inaayos ni Marco ang posisyon ni Elena, napatingin siya sa ibabang bahagi ng likod nito at doon ulit niya nakita isang maliit, maitim na nunal. Eksakto ang laki, eksakto ang pwesto. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sandali lang! Napatigil ang kanyang kamay sa ere. Isang segundo, dalawa, parang huminto ang oras. Bumalik sa kanyang isang alaala. Si Sarah, nakahiga sa kama nila noon. Hinihingal, nakangiti at ang nunal na kanyang laging hinahaplos nang hindi naman namamalayan. Doc, okay lang po ba kayo? Ano nangyayari? Hindi agad nakasagot si Marco. Sa isip niya magulo. Alam niyang ang siyensya, alam niyang nunal ay karaniwang namamana. Bihira ito, pero halos imposible. Ang eksaktong pagkakapareho ng laki at lokasyon ng dalawang taong walang ugnayan. Ayos lang. Ipagpatuloy natin ang operasyon. Pinilit niyang lunukin ang gumagapang na kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang oras, hindi ito ang lugar. May buhay na kailangang isalba. Dok Marco, may mali po ba? Ba't tumigil po kayo? Wala, Elena. Maayos ang lahat. Magaling ka. At konting push na lang, kaya mo na to. Ngunit sa loob niya, may sigaw na gustong kumawala. Hindi ito totoo. Nagkakamali ka lang. Nagkataon lang ito. Sige na, Elena. Umiri ka na. Isang malakas na iyak ang pumunit sa silid kasabay ang paglabas ng sanggol. Agad na sinalubong ng nurse ang bata. Dok, mukhang malusog po ang baby. Lalaki po siya. Umiyak si Louie sa tuwa. Si Elena ay napahugulhol sa ginhawa. Ngunit si Marco ay nananatiling nakatayo, nakatitig sa likod ni Elena. Sa munting markang tila muling bumubukas ng sugat na pilit niyang sinasara. Congratulations sa inyo. It's a healthy baby boy. Maayos ang kanyang boses, ngunit ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Habang nilalayo niyang sanggol para linisin, tumalikod si Marco at huminga ng malalim. Pero hindi maaari to. Alam niyang datos, alam niyang posibilidad, at alam niyang ang nakita niya ay hindi basta pagkakahawig lamang. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon na nagdaan, may isang tanong na muling bumangon, mas malinaw at mas mapanganib. Paano kung ang markang yun ay hindi lamang aksidente, kundi sagot? At sa gitna ng iyakan at saya sa delivery room, isang tahimik na katotohanan ang nagsimulang kumatok. Isang koneksyon na magpapabago sa buhay nilang lahat. Hello, Dr. Marco. Hindi ka tatawag sa akin ng gantong oras kung hindi ka seryoso. Ano ba dahilan? Sabihin mo na, anong bumabagabag sa'yo? Adrian, kailangan kong tulong mo. May nakita ko isang pasyente at mula noon, hindi na matahimik ang isip ko. Tahimik ang maliit na kafe na pinili nila. Malayo sa ospital, malayo sa mga taong maaaring makakilala kay Marco. Ilang sandali munang nakatitig sa tasa ng kape si Marco bago tuluyang magsalita. Adrian, may nunal ang pasyente kong si Elena. Eksaktong laki at pwesto sa nunal ng asawa kong si Sarah. Hindi lang hawig ito. Adrian, parehong-pareho sila. Napakunot ng noo si Adrian. Sanay na sa mga kaso, ngunit bihira siya makita ng kaibigang nanginginig ang boses. Alam mo bang delikadong pinapasok mo, Marco? Baka nadadala ka lamang ng emosyon mo. Hindi. Alam kong siyensya. Adrian, bihira ang ganitong eksaktong pagkakapareho. Lalo na kung walang relasyon ng dalawang tao. Kaya, kailangan kong malaman ng totoo. Saglit na tumahimik si Adrian bago tumango. O sige, sisimula tayo sa pinakasimpleng background check sa babae niyan.
Makalipas ang ilang araw, nagtagpo silang muli sa opisina ni Adrian. Dito'y nakatambak ang mga lumang papeles at records sa mesa. May nakita ko, Elena Cruz. Adopted siya. Ang adoptive mother niya ang nakapulot sa kanya sa labas ng isang health center. Ilang taon na rin ang nakalipas. Ilang taon? Ilan? Bale, mga 26 na taon na nakakaraan. Nanikip ang dibdib ni Marco. Yun ang edad ng anak sana nila ni Sarah. May mas malala pa, Marco, sa lumang hospital records. May isang sanggol na tiniklarang patay sa parehong araw na nawala ang asawa mo. Hindi! Ano nangyari dyan? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Walang malinaw na death certificate. Walang body records. Ang mga pirma ng staff biglang nag-resign ilang linggo pagkatapos. Napaupo si Marco, hawak ang ulo. Ibig mo sabihin, may kumuha sa anak ko? Posible yan. Base sa mga chismis sa lumang files, may nagsasabing may baby swap na nangyari noon. Dahan-dahang nag-agant ng tingin si Marco. Pero, sino yon? Huminga ng malalim si Adrian. May isang pangalang paulit-ulit ko nakita sa mga lumang reklamo at bulong-bulungan. Ito'y si Clarissa Reyes. Parang tinamaan ng kidlat si Marco. Kapatid yun ni Sarah. Bumalik sa alaala niya ang malamig na titig ni Clarissa tuwing pinag-uusapan ng mana ng pamilya. Ang mga parinig, ang inggit na pilit tinatago sa ngiti. May motibo siya, Marco. Kung nawala ang anak nyo, mapupunta sa kanya ang kontrol sa mga ari-arian at negosyo ng pamilya. Mabagal, ngunit malinaw ang pagbuo ng katotohanan sa isip ni Marco. Naging tahimik siya at naging mapagmasid. Kaya iniwan si Elena. Kaya pinalabas na patay ang anak ko. Sa kabilang dulo ng lungsod, walang kamalay-malay si Elena sa mga papeles na naglalahad ng kanyang pinagmulan. Nanay, totoo po bang napulot niyo lang ako noon? Ayokong pag-usapan yan ngayon, anak. Pero, oo, umiiyak ka sa tabi ng ospital. Balot ka lamang ng kumot at may marka ka sa likod. Hindi naman kita kayang iwan noon, anak. Kaya, eto tayo ngayon. Nang marinig yun, napahawak si Elena sa kanyang likod. Yun po ba yung nunal ko? Samantala, sa opisina ni Adrian, maririing tumayo si Marco. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Kahit anong mangyari, gagawin ko lahat para maayos to. Well, handa ka na ba, Marco? Kapag napatunayan natin ito, wala nang atrasan, ha? Tumingin si Marco sa malayo, puno ng sakit at pag-asa. 26 na taon kong inakala na wala na ang lahat. Buhay pa lang anak ko kung totoo ang lahat ng ito. At sa gabing yun, habang unti-unting binubuo ng nakaraan ang kanyang kabuhayan, isang lihim ang nagsisimulang umalingaw-ngaw. Isang kasalanang ginawa ng dugo at kasakiman na malapit ng mabunyag. Isang araw, nagpa-follow-up check-up si Elena kay Marco. Elena, may kailangan akong sabihin sa'yo at ayokong mabigla ka. Pero kailangan mong marinig ito mula sa akin ng maayos at malinaw. Dok, parang seryoso kayo. May mali po ba sa nangyayari sa katawan ko? Tahimik ang silid. Naroon si Luis, hawak ang kamay ni Elena. At sa isang sulok ay ang adoptive mother nito. Halatang kinakabahan at hindi mapakali. Wala itong kinalaman sa kalagayan ninyo ngayon. Ang sasabihin ko ay tungkol sa nakaraan mo, Elena. At sa isang marka na hindi yan basta-basta nasa likod lamang. Biglang nanikip ang dibdib ni Elena. Yung nunal ko po ba, Dok? Lagi ko naman pong sinasabi na simulat bata pa ako nandyan na yan. Alam ko yun. At yun mismong dahilan kung bakit ako nagtatanong at nagsasaliksik. Huminga ng malalim si Marco bago magpatuloy. May asawa ko nawala. Matagal na panahon ang nakakaraan. Buntis siya noon at may nunal siya sa eksaktong lugar at laki ng sayo. Hindi ito simpleng
Pagkakahawig lang, Elena. Napatingin si Elena kay Luis. Nanginginig ang mga labi nito. Dok, ano po bang ibig niyong sabihin? Posibleng ikaw ang anak namin ni Sarah, Elena. Parang nabasag ang pinggan sa hangin sa pagitan nila. Pero Dok, baka naman po nagkakamali lang kayo. Hindi. Gusto ko sanang mali ako pero may mga dokumento at tala na nagtuturong isa lamang ang direksyon nito. Hindi na nakatiis ang adoptive mother ni Elena. Anak, oras na siguro para malaman ang detalye ng buhay mo, anak. Napatingin si Elena sa kanya. Nanay, ano po ba yun? Ang sinabi ko nga ay, napulot lamang kita sa labas ng ospital nung sanggol ka pa. Balod ka sa kumot at may maitim kang nunal sa likod. Yun ang unang napansin ko sa iyo. At yun ang dahilan kung bakit hindi kita makalimutan. Napahawak si Elena sa dibdib. Pilit na huminga. Ibig sabihin, iniwan lang po talaga ako, Nay. Tumango ang matanda. Luhaan. Ay, oo anak. Pero hindi kita tinuring na iba. Mahal na mahal kita, anak. At pinalaki kitang parang tunay ko ng anak. Lumapit si Marco. Maingat ang boses. Ang nunalay madalas namamana, Elena. Kaya lalo itong naging mahalagang palatandaan sa akin. Tahimik si Elena. Maya-maya, naglakas loob siyang magsalita. Sino pong gumawa nito? Sino ang may kayang magnakaw ng isang sanggol? Sumagot si Marco. Mabigat ang bawat salita. Clarissa Reyes. Kapatid niya ng asawa ko. Biglang nagdilim ang mukha ni Luis. Ibig po sabihin, pamilya niyo mismo ang may gawa ng lahat ng to? Oo. At may motibo siya. Kontrolin ang ari-arian ng pamilya kapag nawala ang anak namin. Mapupunta sa kanya lahat ng pera. Pumasok si Detective Adrian. May hawak na folder. Nakumpirma namin na ang lahat ng may suhol sa hospital staff, may peking death records at may saksi na nagsasabing ang sanggol sa labas ng ospital ayon sa utos ni Madam Clarissa. Nanlumo si Elena. Nangingilid ang luha. Lumaki akong hindi alam kung saan ako galing, kung sino ko. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na may taong sadyang kumuha ng buhay ko sa amin? Lumapit si Marco at bagang yumuko sa harap niya. Pasensya na, Elena. Kung nasaktan ka man, hindi kita hayaang manatiling lihim. At hindi maaring magpatuloy to. Pinunasan ni Elena ang luha niya. Mariin ang titik. Hindi ko po alam kung paano ko harapin to. Pero gusto kong malaman ng buong katotohanan. Kahit masakit. Kahit sirain ito ang lahat ng akala kong alam. At sa sandaling yon, hindi na lang isang paghaharap ang naganap, kundi pagbubukas ng isang sugat na matagal nang tinatago. At ang pagsisimula ng laban ay laban sa isang kasinungalingang binuo ng inggit at kasakiman. Marco, dumating na ang resulta ng DNA test at gusto kong handa ka na sa sasabihin ko dahil hindi na ito hinala lang. Kumpirmado na lahat. O, sabihin mo na, Adrian. 26 years na ako naghihintay ng katotohanan. Kahit gano'n pa sakit tatanggapin ko yan. Dahan-dahang nilapag ni Adrian ang papel sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binabasa ang nakasulat. Si Elena ay biological daughter ninyo ni Sarah. Walang kahit anong duda. Tugma-tugma ang lahat. Anak ko talaga siya. Buhay ang anak ko! Napaupo si Marco. Tinakpan ang mukha. Pilit pinipigilan ng luha na matagal nang kinukulong sa dibdib. Samantala, sa bahay ni Elena. Luis, hindi ko na alam kung paano ko tatanggapin lahat ng ito. Parang biglang nagbago ang buong pagkatao ko. Ano ka ba? Hindi ka nagbago, Elena. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko kahit ano pang dugo mo o pinanggalingan mo. Biglang may kumatok sa pinto. Si Adrian yon. May dala pang isang revelasyon. Luis, may itatanong ako sa iyo tungkol sa katrabaho mong si Mateo.
May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Mabait lang talaga siya. Tahimik po, pero parang may mga tanong din siya tungkol sa pinagmulan niya. Bakit po kaya? Nagpalitan ng tingin sina Marco at Adrian. May record na kambal ang anak ni na Marco at Sarah at ang isa'y tinago at nilayo sa pamilya. Nanlaki ang mata ni Elena. Ibig sabihin, may kapatid ako? At matagal na pala siyang nasa paligid mo, Elena. Aking anak. Sambit ni Marco habang pumapasok sa pinto. Nang ipatawag si Mateo para sa DNA test, tuluyang bumagsak ang huling piraso ng katotohanan. Kaya pala, simula bata pa ako, pakiramdam ko may kulang sa buhay ko. May hinahanap akong hindi ko mapaliwanag. Mateo, kapatid. Nagyakapan silang dalawa, parehong luhaan, parehong ninakawan ng isang buhay na sanay magkasama nilang tinahak. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kung iniisip ninyong basta na lang nyo ko mapapahiya, nagkakamali kayo. Hindi nyo alam kung gaano kalalim ang kaya kong gawin. Sambit ni Clarissa na galit na galit. Clarissa! Tigilin mo na to. Sapat ng sinira mo sa amin! Sinubukan ni Clarissa na takutin ang mga saksi. Sinuhulan muli ang mga staff at pinatigil ang kaso. Ngunit huli na ang lahat. Madam Clarissa Reyes, inaaresto ka sa kasong kidnapping, falsification of documents at illegal detention. May karapatan kang manahimik. Sa gitna ng investigasyon, unti-unting umamin ng mga dating hospital staff. Pinagbabantaan po kasi kami. Sinabi niyang papatayin kami kapag nagsalita kami. Kaya sinabihan naming patay na ho yung 2 sanggol. At itinako din po si Ma'am Sarah. Nanlamig si Marco. Ang asawa ko! Buhay ang asawa ko! Isang lokasyon ang binigay. Isang lumang rest house sa probinsya. Pagdating doon, halos hindi na makilala ni Marco ang babaeng nakahiga sa kama. Sarah! Ako to! Si Marco. Mahal, gising na! Marco, buhay ka? Pinutol ang sedatives. Tilungan si Sarah bumangon. Nang makita niya si Elena. Anak, ikaw ba yan? Opo, Mama. Ma! Ako to. Si Mateo. Walang salitang sapat sa sandaling yun. Isang yakap ang pumutol sa 26 na taong nawala. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang sugat ni Marco na minsang tila hindi naghihilom ay nagsimula ng magsara. Hindi dahil sa hustisya lamang, kundi dahil sa pagbabalik ng pamilyang ninakaw sa kanila. Marco, dalhin mo nga siya. Mukhang ang gaan niya. Parang kailan lang nasa tiyan lang siya. Pero ngayon, Timo, may apo na tayo. Ang tagal kong inakalang wala na akong pamilya. Wala nang paghahawakan pero ngayon parang bumalik ang lahat. Sabay-sabay. Napakasaya ko. Maingat na kinuha ni Marco ang sanggol. Sa unang pagkakataon, matapos ang hindi na mabilang na taon, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot, kundi sa saya. Pangako ko sa iyo at sa inyong lahat, hindi ko nahahayaang may kumuha pa sa pamilya natin o magtago ng katotohanan sa dilim. Tahimik na ngumiti si Sarah. Ang mga mata nito'y puno ng luha at kapayapaan. Hindi na mahalaga ang mga taong nanakit sa atin noon, Marco. Hayaan mo sila. Bawiin natin ang buhay na nawala sa atin. Lumapit si Elena, yakap ang asawa. Hindi ko akalaing ang nunal na kinakahiya ko noon ang magiging dahilan para malaman ko kung sino talaga ako. Minsan talaga, Elena ang akala mong kahinaan mo pala ang magliligtas sa'yo. Oo nga ate, masaya ako't nakilala kong kakambal ko ngayon. Masaya ako't ikaw ang kapatid ko, Ate Elena. Sagot naman ni Mateo. Nagtipon ng pamilya sa isang simpleng salo-salo. Walang ingranding handaan, walang marangyang bisita.
tanging katahimikan at halakhakan na matagal nang pinagkait sa kanila. Makaraan lamang ang ilang buwan, isang community forum ang binuksan sa ilalim ng bagong tinatag na pundasyon ng pamilya Reyes. Don Marco, maaari po ba ninyong ibahagi kung bakit nyo tinatag ang foundation na ito? Itinatag namin ito para sa mga batang iniwan, tinago o kinalimutan dahil may karapatan silang malaman kung saan sila nanggaling. Tahimik ang buong baluwagan. Bilang doktor, alam ko na ang mga birthmarks ay natural na bahagi ng katawan. Madalas present sila mula sa pagkasilang at karamihan ay walang panganib. Ngunit minsan ang mga simpleng markang ito ay nagdadala ng kasaysayan. Tumingin si Marco kay Elena at Mateo, maging kay Sara. Isang maliit na nunal, isang simpleng kumpol, laman ng pigment cells. Ang naging susi para mabuksan ang kasinungalingang 26 na taon nang tinago. Napayuko ang ilang tagapakinig. May mga luhang palihim na pinupunasan. Gusto naming ipaalala sa inyo na ang mga markang dala natin sa katawan ay hindi dahil para mahiya tayo. Minsan, yun ang mag-uugnay sa atin, sa ating mga pinagmulan. Oo nga, pati ako, meron din akong ganyang nunal. Katulad kay Ate Elena. Sambit naman ni Mateo. At para sa mga magulang na nawalan ng anak, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may katotohanang naghihintay lang na matatagpuan. Sabat naman ni Sara. Sa pagtatapos ng programa, naghawak-hawak ng kamay ang pamilya. Hindi perpektong naging simula natin pero pipilitin natin gawin ang tama sa mga susunod na hakbang. Ang sugat ay hindi nawawala agad pero kapag may katotohanan at pagmamahalan, may paghihilom na dumadating. Habang unti-unting dumidilim ang langit, pinagmasdan ni Marco ang kanyang pamilya. Ang asawa, ang anak, ang magulang at ang sanggol na simbolo ng bagong simula. Minsan, ang mga marka sa katawan ay paalala ng hindi lamang sakit, kundi koneksyon na kahit anong itago mo sa mundo magbubuklod pa rin sa atin sa tamang oras. At sa gabing yun, hindi na sugat ang kanyang dinadala, kundi isang kwento ng pag-asa, katotohanan at pamilya na muling natagpuan. Wakas. At yan ang storya ng ating doktor na si Marco. Napaka-complicated ng pamilya. Pero kung tutuusin natin, iba talaga ang lukso ng dugo. At kung may mga nunal tayo na naglalakihan o nagliliitan o nag-iitiman, please, be proud of it at huwag ikahiya. Dahil minsan, ang kinakahiya natin, yun ang magdadala sa atin sa katotohanan. At kung nagustuhan nyo ang ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D Stories kasi masayang magkwento.